Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ipinatawag siya ni Carlos sa hapunan. Mag-isa lang ang matanda sa komedor na may 12 silya yata ang haba. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto ng mayayaman ang ganito kalaking bahay kung iilan lang naman ang nakatira. Gusto rin naman niyang yumaman at magkaroon ng magandang bahay, pero hindi ganito kalaki na halos hindi na nagkikita ang mga nakatira, lalo na kapag abala sa trabaho. Totoong gusto niyang yumaman. Nang maging kasintahan niya si Albert, ay kasama na sa plano niya ang magkaroon ng desente at malaking bahay. Yung may 4 na silid siguro, may garahe at kahit maliit na garden lang. Pero hindi naman isang mansyon na 1 kwarto pa lang ay mas malaki pa yata kaysa sa apartment na nirerentahan nila ngayon ng mama niya. Hapasit Miss Cassandra. Wala si Rafael at tiyak na mag-uumaga na yung makakauwi. Kahit papaano ay nakahinga siya na maluwag. Totoong gutom na siya dahil ang huling kain niya ay kanina pang alas 11. Ngayon ay halos alas 8 na ng gabi. Kung makakasalo niya ang supladong kapatid ni Albert, ay hindi rin siya makakakain ng maayos. Nagsimula siyang kumain habang abala pa ang ilang katulong na magdagdag na niluto sa mesa. Anong pinagkakakitaan mo? I just graduated college last month, sir. May mga nag-aalok ng trabaho, pero may mga inaasikaso lang ako pansamantala. Nauutal siya kapag iniisip kung ano ang dapat itawag sa ama ng boyfriend niya. Kung tutuusin ay masyadong formal ang sir, pero mahirap naman ang uncle o tito ang titawag niya rito dahil hindi pa siya tanggap ng mga ito. Saan mo nakilala ang anak ko? Dati akong nagtatrabaho sa A-Wines Corporation bilang isa sa kanyang mga clerk. Ganun ba? Sa tingin mo, kilalang kilala mo na ba ang anak ko? Naniniwala naman ho ako na malinis ang intensyon sa akin ni Albert. Pinilit niyang ngumiti rito. Hindi man sila madalas magkasama ng kasintahan. Alam niyang abala lang ito sa trabaho. Lagi nitong sinasabi na hindi biro ang maging isang CEO ng malaking kumpanya. Kung ganoon, bakit hindi niya sinabi sa'yo na umalis siya papuntang Europa kasama ang ibang babae? Napatitig naman siya sa matanda. Inaaro kung nagbibiro ba ito. Nasa Europe po si Albert ngayon? He is. And take note, ang pagkakaalam ko ay girlfriend niya ang kasama niya ngayon. Kahit pa kung tutuusin ay mali dahil may asawa siyang iniwan sa bayang ito. Asawa? Hindi na yata matapos-tapos ang mga balitang ipinagtapat ng ama ni Albert. Sabihin mo ngayon sa akin kung kilalang kilala mo nga ba ang anak ko. Sa iisang bahay na kayo nakatira. Hindi siya ulit nakasubo ng pagkain sa pagkabigla sa sinabi nito. Para siyang tinakam pagkatapos ay binigyan ng bomba sa harapan para hindi rin makakain. Alam niyang maaaring hindi niya magustuhan o hindi siya magustuhan ng kamag-anak ni Albert dahil mahirap lang siya kumpara sa yaman ng mga Sullivan. Pero hindi gagawa ng kwento ang ama nito para itaboy siya. Kung sinabi nito kanina na may asawa si Albert, may lamang ay totoo ito. Pagkatapos ay ibang babae pa ang kasama nito ngayon sa Europa. Tulad ho ng sinabi ko, hindi ho kami magkalaguyo ng anak nyo. Hindi sa sinisiraan ko ang anak ko sa iyo, Cassandra. Bagamat ikaw ang kauna-unahang babaeng tumungtong sa bahay na to, bukod sa asawa niya, hindi nangangahulugan na siseryosuhin ka niya. Ilang mensahe ang pinadala ko sa anak ko. At kahit isang reply ay hindi ito nag-abala. Sa tingin mo ba, ay lilipad ba siya mula sa Paris
dahil nalaman niyang nandito ka. Hindi naman uuwi si Albert kahit pa malaman na nasa mansyon siya ng mga Sullivan. At kung totoo na may asawa ito at may ibang nilalandi, natitiyak niyang hindi rin magugustuhan ni Albert na puntahan niya ito at makilala ang ama nito. Mabubuking lang na sadyang nagtaksil ito sa asawa. Pero nasaan ang asawa nito? Katabi nitong property ang kanyang asawa. Kumbaga, ayaw ni Albert na ayusin ang kasal nila ng kanyang asawa. Hindi ko alam kung bakit. Gusto niyang umiyak sa mga oras na yun dahil sa maraming dahilan. Napasakay siya ni Albert. Pero kung nagsinungaling si Albert sa kanya, sa totoo nitong pagkatao, sa kaniya na iisipin kahit masakit ang lahat, ang mas malaking suliranin niya ngayon ay ang kalagayan ng mama niya. Naglahong lahat ng pag-asang tinatanaw niya kay Albert dahil sa mga ipinagtapat ng ama nito. Kung hindi ka buntis, pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit ka nandito, Miss Cassandra? Tuluyang nalaglag ang luha niya sa kawalan ng solusyon sa problema niya. Hindi niya alam kung dapat pa ba niyang sabihin ang kalagayan ng mama niya kung wala naman siyang malinaw na relasyon kay Albert ngayon. Hindi na ho siguro kailangan pang sabihin, Mr. Sullivan. Baka pwede na lang ho ako magpahatid sa bukana ng hasyenda bukas para makapunta po ako sa bus station. Kung pera ang suliranin mo, bakit hindi mo sabihin? I can offer you a job you might consider. Ano pong trabaho? Maraming trabaho na maaari mong pasukan dito sa hasyenda, Cassandra. Mabilis naman siyang umiling. Hindi ho ako pwedeng magtagal dito. Nakiusap lang ho ako sa isang kapitbahay na bantayan si mama sa ospital. Gusto pa sana niyang maglihim. Pero gusto na rin niyang sabihin ang dahilan kung bakit bigla-bigla siyang sumulpot dito sa hasyenda Sullivan kahit walang pahintulot ni Albert. Hindi niya gustong isipin na matanda na may balak siyang pikutin ang anak nito o kung ano paman. Nasa hospital ang mama mo? Oho. Masakit ho siya sa puso at kailangan ho niyang maoperahan. At inaasahan mong tutulungan ka ni Albert sa bagay na yan, ganoon ba? Hihingi lang sana ng kaunting tulong dahil wala naman ho kaming sapat na pera para sa operasyon. Unti-unting nawala ang kumpiyansa niya sa sarili. Wala naman ho akong balak kututan ang anak ninyo. Kahit humagbayad ako habang buhay, may isalba ko lang ang buhay ng mama ko. Magkano ang kailangan mo? Hindi ko na ho siguro kailangang abalahin pa kayo sa suliranin ko. At tungkol naman ho sa pagkakaroon ng asawa ni Albert, maniwala ho kayo na hindi ko ho talaga alam. Hindi niya sinabi sa akin. Hindi ko alam kung nagsasabi ka nga ng totoo. Maaari mo bang ibigay ang pangalan ng hospital kung saan nakakonfine ang mama mo? Hindi niya gustong isipin na ininsulto nito ang katapatan niya. Hindi niya ugali ang magsinungaling at humabi ng kwento para makakuha ng pera. Kung siya ang masusunod ay hindi siya magtatapat ng kahit na anuman at aalis na lang sa lugar na iyon. Pero sa kalagayan nilang mag-ina ngayon, wala naman siyang ibang pagpipilian. Kung tinatanong na matanda kanina kung magkano ang kailangan niya, baka may intensyon itong tulungan siya. Sa St. Lourdes Hospital ho sa Maynila. Ang sabi ho ng doktor ay kailangan niya ng isa lang sa operasyon sa lalong madaling panahon. Titingnan ko kung ano magagawa ko, Cassandra. Gagawin mo ba ang lahat alang-alang sa mama mo? Parang nakinikinita na niya ang kasunod nitong sasabihin. Aalokin siya na matanda ng malaking pera, kapalit ng pagkababae niya. Ang sabi ni Albert ay matagal nang wala ang mama nito dahil maaga itong kinuha ng puong may kapal. At kahit may tungkod na ang papa ni Albert, tiyak niyang kaya pa nitong mag-asawa kahit 3 babae na kasing bata niya. Ang tanong, kaya ba niyang pumatol dito alang-alang sa kaligtasan ng mama niya? Magpahinga ka at huwag mo nang isipin ang kalagayan ng mama mo.
Ani ni Carlos Sullivan. Nang matapos silang maghapunan. Ibigay mo ang buong pangalan at numero sa silid niya sa ospital. May mga tao akong mag-aayos para maisalang na siya sa operasyon. Iyon ay kung nagsasabi ka ng totoo. Nagulat siya sa mabilisang desisyon na matanda na tulungan siya sa problema niya. Ni hindi pa siya nakakasagot sa sarili kung kaya ba niyang gawin kung anuman ang gusto niyang ipagawa nito. Ano ho ang kapalit? Malalaman mo bukas, iha. Nalito siya sa biglang pag-iba ng ikinikilos ng ama ni Albert. Kung kanina ay para siyang babaeng mababa ang uri na hahabol-habol sa anak nito, ngayon ay nawala ng kaunti ang formalidad. Narinig din niya sa katulong na inuutusan itong ibigay ang pangangailangan niya. Muli siyang iginiya ng katulong sa silid niya at binigyan siya ng roba at ipinalawanag ang bahagi ng mansyon na tila ba siya isang importanteng bisita. Hindi naman siya nakatulog dahil sa pag-alala sa mama niya at ang relasyon nila ni Albert sa mahabang panahon. Kaya pala ni minsan ay hindi siya nito ipinakilala sa mga kaibigan. Ni hindi rin niya kilala ang mga kamag-anak nito. O ang madala man lang siya dito sa La Union sa loob na mahigit 1 taon nilang magkasintahan. Kung bakit nakaligtas ng ganoon si Albert ay hindi niya alam. Masyado siyang nagtiwala rito. Kinabukasan ay maaga siyang nagising sa kabila ng ilang oras lang na tulog. Wala ang ama ni Albert sa komedor o sa sala. 6:00 pa lamang ng umaga. Baka tulog pa ang matanda. Itinuro sa kanya ng katulong kung saan siya pwedeng magtimpla ng kape. Abala ang lahat sa pag-aasikaso sa hardin, paghahanda ng almusal at kung ano pang gawain sa malaking bahay na iyon. Siya ay tahimik na nagtimpla ng kape. Pag-ikot niya para umupo sa mesa, ay bumangga ang tasang hawak niya sa matipunong dibdib ng lalaki. Napasigaw dahil sa init niyon. Holy shit! I'm sorry. Hindi niya alam kung paano hihingi ng paumanhin kay Rafael. Gusto niyang punasan ng damit nito, pero agad umiwas ang lalaki na madama niya ang dibdib nito. Stop! Otorisado nitong wika. Saka nagmadaling tumalikod at iniwan siya sa komedor. Hiyang-hiya naman siya sa nangyari, kahit pa hindi naman niya sinasadya. Tiyak niyang lalong hindi ito magiging friendly sa kanya, at lalo na kapag nalaman nitong balak ng papa nito na patulan siya, kapalit ng operasyon ng mama niya. Napasandal siya sa silya at ipinikit ang mga mata. Nasa gitna siya ng suliranin. Ngayon na wala siyang kakayahang mag-isip ng tama. Hiniling niya sa Diyos na mabigyan man lang siya ng pagkakataon na maisalba ang mama niya nang hindi niya kailangan ibenta ang kanyang sarili. Nag-almusal siya mag-isa dahil naglalakad daw sa bukid si Carlos Sullivan kapag umaga bilang exercise nito. Nang matapos siyang kumain ay bumalik siya sa silid dahil wala naman siyang ibang pwedeng gawin. Tinawagan niya ang bantay ng mama niya at kinumusta ang kalagayan ng ina. Naku Cassandra, inaayos na ng mga doktor ang schedule niya dahil bukas ay operahan na siya. Ho? Pero wala pa ho akong naihandang pera. Agad niyang pagtutol dito. Akala ko sa pamilya ng boyfriend mo galing yung pera na inabot sa mama mo nung isang lalaki. Ang sabi galing daw siya sa mansyon ng mga Sullivan. Sino hong lalaki? Arman daw ang pangalan niya. Boss daw niya si Albert. Pero si Carlos daw ang nag-utos sa kanya na asikasuhin ang lahat na kailangan ng mama mo. Pinansyal man o sa ibang bagay. Kumusta ang pagkikita niyo ni Albert? Kilala na rin kasi ng mga kapitbahay si Albert dahil madalas niyang ikwento ang kasintahan sa mga ito. Pero ngayon ay si Carlos ang tumutulong sa kanya, hindi si Albert. Sinisiguro talaga nito na papayag siya sa ibibigay na kondisyon kapag nagkausap silang muli. Tuso pala talaga ang ama ni Albert. 9:00 nang akyatin siya ulit ng katulong sa silid dahil ipinapatawag daw siya ni Don Carlos sa library.
Nanginginig na ang kamay niya habang iniisip kung ano ang dapat niyang maging desisyon. Di kalahati sa edad niya ay malayo sa matandang lalaki. Paano niya masisikmura na makasama ito araw-araw kung sakali man? Pagdating sa library, ay formal ang mukha na matanda na sandali lang siyang tiningnan. Katatapos lang nitong makipag-usap sa telepono. I found out na nagsasabi ka nga ng totoo. Ang sabi ng tauhan ko, 1 hanggang 2 linggo pang uobserbahan ang mama mo sa loob ng hospital pagkatapos ng operasyon. Bakit niyo ho ginagawa ang pagtulong sa akin? Lakas loob niyang tanong rito. Ano ho ang kapalit? Maupo ka, Cassandra. Sa palagay ko'y gusto mong tumakbo anumang oras. Totoong natatakot siya sa magiging kapalit ng lahat ng pagtulong na matanda sa kanya. Hindi ganito ang senaryo ang inaasahan niyang dadatnan nang magpa siyang magpunta dito para hanapin si Albert. Nabibigla pa siya sa lahat ng mga nangyayari ngayon, pati na ang pagtataksil ng kasintahan sa kanya. Sinunod niya ang utos sa matanda lalo na't nanghihina na rin ang tuhod niya. Nakatingin siya sa pintuan ng library na nakasarado. Anumang oras ay kaya niya itong takbuhin. Pakisagot ho ng tanong ko. Ano ho ang kapalit ng pagtulong niyo sa akin ngayon? Pinilit niyang ipakita ang tapang dahil naroon ang takot sa kanyang dibdib. Gusto kong pakasalan mo ang anak ko. Pero ang sabi niyo, kasal na si Albert sa ibang babae. Hindi si Albert ang tinutukoy ko. I want you to marry my son Rafael. Ho? Totoong ikinagulat niya ang sinabi ni Carlos. Kung kanina iniisip niyang itong matanda mismo ang pakakasalan niya, ngayon ay anak nitong suplado pala. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mainis. Si Rafael na walang katamis-tamis sa katawan ang pakakasalan niya. Imposibleng walang magustuhang babae ang isa ninyong anak, sir. Magalang niyang sagot. Kahit naman kasi ubod ito ng kasungitan sa katawan, hindi maitatanggi na gwapo ito at magandang lalaki. Sa katunayan, mas mataas ito ng kaunti kay Albert. Mas moreno ang balat at mas nagbibigay ng apil sa matipuno nitong katawan. Kahit ang paraan kung paano ito tumitig sa kanya ay nakakatunaw din ng tuhod. Walang planong magpakasal si Rafael o pumasok sa isang relasyon. Sa tingin niya, ay kaya niyang pamahalaan ang hasyenda na siya lamang mag-isa, iyong walang conflict or interest. Then, maging ho siya ay tama. Buhay naman ho niya yun. Karapatan niyang magdesisyon kung gusto niya mag-asawa o hindi. Gusto mo pa bang matuloy ang operasyon ng mama mo, Cassandra? Kumunot ang noo na matanda sa iritasyon. Napilitan siyang tumango. Kapag nagkamali siya ng sagot ay isang tawag lang na matanda sa ospital kung saan naroroon ang mama niya. Titigil ang lahat ng nasimula ng mga nurse at doktor. Sige ho, pakakasalan ko ho si Rafael. Bumara pa sa lalamunan niya ang pangalan ng binata.